Lord, na maranasan namin, Lord, yung totoong worship, Lord God, yung totoong pagpupuri sa inyo, Lord God. Kahit onti lang kami, Lord, we know, Lord, na lahat ng paparating pa lang, Lord, ingatan niyo po sila, Lord God. Lord, na patuloy, Lord God. We know, Lord, may plano ka sa araw na ito, Lord God. Lord, patuloy na ikaw maitaas, mapapurihan at sambahin, Lord God, sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Sound check. Mic test. Hey, amen. Ayan. So, before tayo magsimula, alam naman natin yung steps, di ba, ng one way. O, hindi nyo naaalala. Ay, nako. Tinuro ko na yon. Yung sa bridge, yung you are the way. Paano? Oh, di ba? Hindi nyo alam? Ang galing. Charis, okay. Ganito ha. 1, 2, 3, go. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. Bakit gano'n? Okay, ulit-ulit lang yan ha. Okay, 1, 2, 3, go. You are the mali. Oh, yun lang yan ah. Oh. Onti lang tayo, kaya pag may hindi sumayaw dyan, Kitang-kita. pupunta dito sa harapan. Hahatakin ko na lang dito sa harapan pag hindi sumayaw. Tsaka pag wala masyadong energy, yung mga ganyan lang sumayaw. Dito sa harapan, sasamahan ako para magka-energy. Okay? Okay? Okay. Game! Come on. Lay my life down at your feet. Cause you're the only one I need. I turn to you when you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sing it out. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every now and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one that I could live for. Pwede nyo na yung dance step nyo, ah. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Yung may onting energy na. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you.
you, Lord. Yes, Lord, we give to you all the glory, honor, and praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na kayo Amen. lahat. Ready na yung Google Slides? Oo, yun pa rin yung Google Slides. Oo. Ayan, hello, good morning. Good morning. Good morning. And good morning, everybody. Nasaan ang good morning dyan? Good morning. Ayan, alam na nyo na yung gagawin natin, di na tayo mag-house rules, pero still, welcome to Wave. Wave, eto na po tayo. And yung topic po natin is patuloy pa rin sa worship. Ayan. So, becoming one with God. Bibilisan natin to papunta sa panibagong topic. Pero ito ay onting recap. Sino nakakaalala ng armor of God? Ito, lagi binabanggit pag sa prayer na kung nakikita nyo, gumaganong-ganong kami. Ano yung ginagawa nila? Na yan, parang transform. Hindi, pero yun, armor of God. Nakikita mo yung slide ng armor of God, Doy? Nakikita mo yung slide ba dyan ng armor of God? Malayo pa yan. Sige lang. Ayan yan ang armor of God. Tignan nyo na lang. Hindi masyadong malinaw pero babanggitin ko isa-isa. Pero sabi daw, therefore put on the full armor of God. And to that, when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. So ito yung susuotin natin lagi. Na mula nung mga past topics, ang tinuturo na namin sa inyo, dahan-dahan is the armor of God. Ito yung parang, pag suot mo yung armor of God, ibig sabihin nun, kompleto ka. Kasi bakit araw-araw yung kaaway, parang like a roaring lion, lagi nakaabang, lagi ready, wow, kakainin ko. Kunwari nakikita ko si Master Eliza, kunwari lang. Sampulan lang. Ayan, kunwari,
Si Eliza, hindi kompleto yung armor. Example lang, suot niya yung helmet of salvation. Bakit? Kunwari lang naniniwala siya na si Jesus, siya yung Lord, siya yung namatay para sa atin. Salvation, suot niya yun. Sa isip niya. Meron siya, breastplate of righteousness. Kasi bakit? Nararamdaman niya kung may mali ba o tama yung ginagawa niya. Meron siya belt of truth. Bakit? Kasi secure siya, alam niya, hindi siya paligoy-ligoy. Sabi niya, hindi, baka ito yung totoo, baka hindi, ito. Hindi, naniniwala siya kay Lord pa rin. Pero, wala siyang sandals of peace. Ano yung sandals of peace? Ito yun, yung mayat-maya, nag-overthink. Ano nagkagawin ko? Lord, di ba Lord? Lord, tama naman to, di ba? Pero wala siyang sandals of peace. Di ano nangyayari? Kung saan siya dadalhin ng mundo. Bakit? Lagi may bumpy road. Sino dito, okay na okay, dumaan sa mga puro pako, tapos wala ka suot-suot na sapatos. Sakit nun. Ganun yun. Para ka nagpapanik, para ka nagmamadali. Yun ang sandals of peace. Pero sino dito pag pumorma ng kicks niya, like shoes niya, like, tara, pasyal tayo. Chill na chill. Pag maglalakad, may dumi. Iwas sa dumi. Di ba, papakita mo talaga yung sapatos mo. Ganun yung sandals of peace. Chill ka lang. Eto, meron pa yung shield of faith. Paano kung ang shield of faith mo, kaliit-liit lang? Nakita ba kayo Captain America, ganito kaliit lang yung shield? O kahit sa PUBG, yung shield nyo, yung pag sa baril, yung frying pan, tank. Hindi. Ang shield of faith, ang laki. And kung malaki, hindi lang sa laki, nasa tibay din. Hindi sa dami ng alam nyo, hindi yung laki, kundi kung gaano katindi yung paghawak mo. Nandun din, may belt yun, may belt din ng truth yun eh. So shield of faith. And isa sa pinakahuli, sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Ito yung salita na ginagamit mo panglaban sa kaaway. And yung sword of the Spirit, gusto ko lagyan ng konting diin to, sama-sama lahat yan sa worship. Kasi ang sword of the Spirit, part yan ng helmet of salvation. Sword of the Spirit, part yan ng breastplate of righteousness, belt of truth, sandals, gospel of peace, shield of faith. Ang sword of the Spirit, yan yung weapon mo. Na pag may nangyayari, pag may problema, sino gusto ng blessing? Sino gusto may mangyari sa buhay nyo? Lord, pengin ng provision, pengin ng ganyan. Pero ano yung pinanghahawakan mo? Ano yung promise na hawak mo? Yun yung sword. Na pag pinapakita sa'yo ng kaaway sa harapan mo, hindi ka mahal ni Lord. Oo, pumupunta ka church, pero wala ka naman pinanghahawakan na salita niya. Hindi. Sabi ni Lord, the Lord will bless me. Bam! Sabi yun sa Bible, naniniwala ba kayo doon? Tanong ko sa inyo, anong verse? Diba? So, kailangan alamin natin yung mga verses. Yun yung power ng sword. Kasi bakit? Pag ito lang pinapaandar natin, pag puro ito lang, tapos hindi natin tinatandaan, sabi daw, for I have taken your word into my heart, so that I may not sin against you. So, nasan yung sword? Nasan yung sword? Nasa heart. So, pag kinuha natin yung sword, nasa heart natin, doon nakasaksak. Sabi ko sa inyo, promise ko to sa inyo, I guarantee you, magugulat na lang kayo pag ginagamit nyo lagi yung word ni Lord. Amen? So ngayon, balik na tayo. Yan yung ating recap lang sa huling-huli sa worship. Bakit? Because that worship is our weapon. Sabihin nyo, weapon. Sabihin nyo, weapon. Kasabaril, ready na mga kutsilyo, ready granada. Pupunta tayo ng gera. Yun, ready your weapon. So pero, bago siya maging weapon, sa totoo, dapat may mauunang topic. Ito yung topic na yun. Papunta na po ng Jedoy. Yes, please. Onegaishimasu. Balik lang muna natin yung sa tatlo, yung sa songs, sa message, sa actions, para lang maulit din yun. Songs. Yung taas pa. Taas pa, I mean. Up. I mean, hindi forward, back. Hindi, back pa. I mean, bago, malapit sa simula. Yan. Okay, thank you. So, ayun. Naalala nyo? So, ngayon, naalam nyo na weapon siya. Saan nakikita yung weapon na yan? Through our songs. Kanina, one way, Jesus. Ano yung dala-dala ng song? May message.
You're the only one that I could live for. You are the way. Any actions? The truth and the life I live by faith and not by sight for you. Actions, pinapakita natin. Bakit? Para tayo mga bata, childlike faith, pag pinakita natin, sino ba yung pinapakitaan natin? Tanong ko sa inyo, si Lord ba? Ang weapon ba? Ang baril ba? Pinapakita mo pag nandyan yung kakampi mo? Ang espada ba itututok mo sa kakampi mo? Sa boss mo, sa leader mo? Hindi, di ba? Saan itututok? Sa kaaway. So, ano yung ginagawa natin na songs? Ano yung ginagawa natin na message? Gumagawa tayo ng base, ng battleground na ito yung sa atin, lugar natin to. So, sino yung nakatingin sa atin? Yung kaaway. So, pag nakita ng kaaway na ginagawa mo yung songs na yan, yung songs of warfare, yung songs of praise, yung songs of worship, na pag tayo nag-worship tayo kay Lord, you are the way. Kinakanta niya. Hala, kinakanta na ni Dave. Ano gagawin ko? Di ko na siya maguguluhan. Yun. Hala, sumasayaw na sila. Pinapakita na nila sa katawan nila. Walang magagawa yung kaaway dun. Yun, hindi siya makakapit sa'yo. Tapos sabi, hindi, natry ko guluhin siya sa utak niya. Hindi, nandun yung message. Kinakanta niya one way. Jesus, wala na. Sabihin niya sana, sayang, dapat bibigyan ko siya ng ibang way. Yun. Nagigets nyo? Okay. Pa-next slide po. So, nakita na natin. Yung weapon natin nasa heart natin. Ginagamit na rin ng mind natin. Ginagamit ng body natin, ng katawan natin. So, ano yung magagawa ng kaaway? Wala siyang kapit. And once that starts, once na sa'yo nagsimula yun, at napasa mo sa family mo, sa friends mo, napasa mo sa loved ones mo, sa buhay mo, ay, nako, ewan ko na lang sa inyo, mawawala yung manggugulo sa buhay ninyo. Sino dito yung kunwari, lagi nawawalan ng gamit? Kahit konting gamit lang, kunwari, cellphone, battery, yung mga kung ano-ano. Ay, ala, nasa na yung ganito? Hindi mo na makita. Sino? Meron, di ba? Alam nyo ba? Yun ang tawag sa Bible, devourer. Ano yung devourer? Yan yung nangunguha ng kahit anong bagay na meron ka. Binigay ni Lord sa'yo, pero ano gagawin ng kaaway? Kukunin. Kasi bakit? Wala ka weapon. Wala ka pang laban. Meron tayong kaaway. Ulitin ko, we have an enemy. Pero that's not your sibling. Hindi yan yung kapatid mo, hindi yan yung magulang mo, hindi yan yung kaklase mo, hindi yan yung kaaway. Yung kaaway nasa spirito, yun ang kukontrol ng mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan. So yun. So ano kailangan natin gawin? Kailangan natin, yung heart natin na kay Lord, nag-worship tayo, naka-ready, yung soul natin, ganun din. Iniintindi natin, Lord. Hindi ko man naiintindihan yung nangyayari, pero I trust you. Yung body, ano gagawin ng body? Ako, sample ko na sarili ko. Pag yung body ko, oo nga, sige, nag-church nga, nagmamahal kay Lord. Pero pag may away, ano ba? Dapat hindi ganun. Yun. So next natin. So ayan na, di ba? Yan yung tatlong topic na tinutukoy natin dito. Weapon, yung unang-una. Ngayon, it's about lifestyle. Huling-huli yung relationship. So, let's talk about lifestyle po. Next na po. Ayan, okay. Babasahin ko na lang din. Pero, I encourage you to read din with me. Try nyo sumabay, okay? Ready? Romans 12. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to. Don't copy the behavior and customs of this, but let God transform you into a new person by changing the way you. Then you will learn how to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Wow! Naintindihan nyo ba? Sino hindi pa nakaintindi? Okay lang. I-explain ko pa. Hindi nyo naintindihan? Naintindihan.
Sabi daw, unang-una, give your bodies to God. Give your bodies to God. Ito yung pinakatunay na act of worship. Kasi don't you know that the body, ang katawan natin, is the temple of the Holy Spirit. Sino nakaka-experience na kay Holy Spirit? Sino naka-experience na? Di ba ito, si Harry, na-experience mo, di ba, si Holy Spirit? Hindi nyo ba alam, templo ng Holy Spirit, yung ano natin, para tayong mga bahay. So ano yun, yung bahay na yun? Pag may ibang nakatira, edi hindi makakapasok yung talagang may-ari. Tayo, pinag-aarian tayo ni Lord, pero ang tanong, sino nakatira sa iyo? Sino yung spirit na nakatira sa iyo? Si Holy Spirit ba? Spirit ni Mimoy ba? Spirit ng galit ba yan? Spirit ng inis ba yan? Spirit ng maliliit na bagay? Ganon. So ngayon, i-desire nyo. Kung gusto nyo talaga tunay nyo ma-worship si Lord, sabi ko sa inyo, hindi yan yung emotional damage. Hindi yan yung mararamdaman mo lagi. Kundi, mararamdaman mo si Lord magpupuno sa'yo pag tuwing may nangyayaring pangit sa'yo. Amen po. Amen. Alright. So yung bodies, yun na yun, tinuturo na dito. Ito yung pinaka-lifestyle. Example na yung pagbigay ng body kay Lord. Tutugtog, pupunta dito sa church, mag-aayos ng mga upuan, mag-aawit, maglilinis. Worship na yon ng ating katawan para kay Lord. Na pag-aawit, sumasayaw, binibigay mo todo-todo 100% plus ultra para kay Lord. Yan yung sa bodies pa lang. Sabi daw, eto na yung pinakamatindi. Let them be a living and holy sacrifice. Living, nabubuhay. Holy, ano ibig sabihin ng holy? Sige, ano? Okay lang, walang sagot. Ano ibig sabihin ng holy? Banal. Ano ibig sabihin ng banal? Pure. Ano ibig sabihin ng pure? Malinis. Ito, malapit na tayo. Ano ibig sabihin ng malinis? Walang dumi, walang kasalanan. So, sino dito walang kasalanan? Lahat tayo meron. So, lahat tayo, hindi tayo holy. Di ba? Aminin ko, kahit ako, kahit sino sa atin, wala ditong tunay na banal. Paano yun? Paano tayo magiging living and holy sacrifice? Sabi ko lang, Lord, paano na hindi ako holy? One thing para maging holy, una-una, kailangan natin yung desire maging holy. Di ba naalala nyo yung in-explain ko dati? Ewan ko kung naalala nyo, pero may dinrawing ako yung plato. Imagine mo yung plato, yan yung buhay mo. So sa buhay natin, pag ang plato, ginagamit. So nagamit tayo, kumakain tayo, ang nangyayari sa plato, nagiging marumi. So, ngayon, dahil marumi na yung plato natin, hindi na siya magagamit para sa bagong bagay, bagong pagkain. Papayag ka ba? Yung kakainin mong plato, pinag-ipis-ipisan, may langgam-langgam kasama. Alright, crunchy. Diba? Hindi, diba? So ano kailangan natin gawin para ma-enjoy natin yung buhay? Para ma-enjoy natin yung plato? Kailangan hugasan. Hindi natin kaya hugasan sarili natin. Kailangan natin sino? Si Lord. Siya yung sabon, siya yung sponge na maglilinis, siya yung magkukuha doon. So pag nakuha yun, tayo na ay holy, tayo na ay malinis, tayo na ay pure. So ganito lagi gawin natin. Lord, linisin niyo po yung buhay ko. Alam ko nagkakamali ako. Ganun lagi yung prayer dito sa church. Lagi tayong mamamatay sa sarili. Hanggang one day, hanggang isang araw, hindi mo nahihingin yun kay Lord. Bakit? Kasi kayang-kaya mo na. Nandiyan na siya sa'yo. Completely transformed ka na hindi ka na nadudumihan. Yun. Sino gusto nung ganun? Sino gusto nung ganun? Diba? Amen. Grabe yun. Sabi niya, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ito yung totoong paraan para mag-worship kay Lord. Hindi lang yung kumakanta sa church, nag-aawit,
Hindi lang yung pagalingan ng tugtugan, hindi lang yung sige, ito pinakamatindi kong sayaw. Oo, yes, lahat yun, kasama yun. Pero ang tanong ko sa inyo, yung puso nyo ba malinis? Yung heart nyo ba? Pag nag-worship ka, siguro nandyan. Pero ayoko lumapit sa kapatid ko, may inis ako dyan. We worship. Dun ka! Nag-worship ako. Hallelujah. Yung ba yung totoong pag-worship? Hindi. Pag may sama ng loob ka sa kapatid mo, sa ganyan, paano mo masasabi nag-worship ka kay Lord? Sasabihin sa'yo ni Lord, anak, bakit ako wina-worship mo pero ikaw, galit ka sa Kanya? Sorry ka muna sa Kanya. Yun. So ngayon, alam na natin. Sabi daw, but let God transform you into a new person. Sino dito, pag may uso, sumasabay? Honestly, pag may uso sa TikTok, sa Facebook, sa trend, sa Instagram, mga ganun, sumasabay. Sabi daw, paano tayo matatransform? Sabi niya, do not copy the behavior and customs of this world. Ano yung ikakopy natin? This is where you will discover kung sino ka talaga. Sino dito nagko-question na sino ba talaga ako? Ano ba talaga meron sa akin? Ano pinagkaiba ko sa lahat? Diba, marami tayo. And I tell you, sinasabi ko sa inyo, dito nyo malalaman kung sino ka kay Lord. Dito nyo malalaman na ikaw ay anak. Hindi ka anak sa labas na pag humingi ka kay Lord, para kang pulubin na, Lord, pingin ito. Hindi ganun. Pag tayo humingi kay Lord, Lord, alam ko ibibigay mo sa akin to. Oh, pag ko na rin sino example nito, may tatay at may anak. Sabi na anak, Daddy, di ba magja-Jollibee ka pag balik mo sa trabaho? Sabi na Daddy, oo anak, sige magja-Jollibee tayo. Oh, mga ganun na example lang. So, example, si tatay na busy. So, tumawag yung tatay. Sabi niya, anak, hindi pa ako makakauwi, may gagawin pa akong trabaho. Sasabihin ng bata? Sabi mo mamayang gabi. Sabi na, shh, okay, uuwi ako agad. So anong ginawa ng tatay? Umuwi siya agad. Kasi bakit? Umiiyak na yung anak eh. Sabi na anak, di ba Jollibee? Sabi, oo, tara. O nung kinuha ng anak, yeah, Jollibee. Wala yung iyak. Yeah, Jollibee, kain na. Yun na yun. Ano gusto mo sa Jollibee? Gusto ko Chicken Joy. Sige, Chicken Joy. O may gusto ko pa? Mag-isip ka na. Ice cream sundae. Oh, sige. Okay na, wala na. Opo, saya na bata. Ganun tayo kay Lord. Pag humingi tayo kay Lord, hingin mo kagad. Lord, gusto ko to. Pero ang tanong ko sa inyo, mabuti ka bang anak? Yun. Paano ko? Example, baguhin natin yung kwento ng konti. Makulit yung anak. Sabihin ang anak, Daddy, di ba Jollibee tayo? Anak, tapusin mo muna yung mga homework mo. Sumunod ka muna kay mama mo. Naghugas ka ba mga pinggan? O, sabihin ng anak, di pa. Pero ano mangyayari? Uuyan pa rin siya ng tatay niya ng Jollibee, pero yung hindi niya gusto. Mga ganun. Gets nyo? May mga ganong situation si Lord sa atin. Tayo, kung sino dito gusto mo makuha yung bagay na yun, especially kung naka-align sa gusto ni Lord, pag humingi ka, at mabuti kang anak, agad-agad ibibigay. Yun. So, ayun yung mangyayari. So, ayun na. Then you will learn to know that God's will. Ano yung will? Ano yung will? O kagustuhan. Akala ko ibang will na sa isip niyo. Ayan. Kagustuhan ni Lord. Plano niya. My plan for you. Sabi niya, Jeremiah 29:11. Ito, espada ko lagi. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? So yun yung plano ni Lord sa atin. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Parang narinig ko yung turog sa Tekken eh. Perfect. Okay, next na. Mahaba-haba to. Ayan o, sabi sa Romans 12:6, in His grace, God has given us
different gifts for doing certain things. Sino na dito naka-experience pa ng gifts? Ito yung gifts of the Holy Spirit. Na, di ba, sino dito, narinig nyo, hala, hindi ko naman sinabi sa kay Pastora, kay Doktora Tin na, yung about sa tatay ko, alam niya pala. Kinakausap siya ni Lord, and yun yung gift of prophecy. Maraming gifts, sobrang daming gifts. May gifts of faith, may gifts of healing, may gifts of prophecy, may gifts of deliverance. Madami, sobra. And dun mo malalaman kung anak ka. Kung meron kang gifts. Pag tatay, pag may Pasko, bibigyan niya yung anak niya ng gift. So pag nasa na yung gift, magugulat ka na lang. Magagamit at magagamit mo. So tayo dito, sino na naka-experience pa ng gifts? Wala pa? Si Pong, ito, gifts of prophecy ito eh. Ang gift sa kanya ni Lord, nakakakita siya kagad before nangyayari. Ayun yun. Pero syempre, pag ang gift, binigay sa'yo, pag binigyan ka ng kotse, hindi mo pa alam paano gamitin, hindi mo magagamit na maayos. Ganun yun. So tayo, habang tumatagal, pag binibigyan tayo ni Lord ng gifts, kami, mga leaders nyo, tuturuan namin kayo, kag-guide namin kayo with the help of the Holy Spirit, yung mismo nagbigay ng gift, kung paano nyo gagamitin yung gifts ninyo. Okay? Sabi daw, so if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Yun, may faith pa tayo dun. Kung gaano katindi yung binigay sa'yo ng faith, Lord, gusto ko makita to, ano ba mangyayari, ano ba kailangan gawin. Katulad kayo po akong sample na yun. So ipapakita sa kanya, Lord, ito yung mangyayari, anak. Sundan mo to. Yun na. Eh di hindi ka na mag-worry kung ano yung mangyayari sa'yo. Baka malay mo sa exam din. It could be. Pag will ni Lord, pag gusto ni Lord ibigay sa'yo yung mga sagot sa exam, Lord, ano yung sagot sa exam? Kasi ito, testimony ko. Minsan di ako nag-aaral pag exam. Tatanungin ko kay Lord pag multiple choice. Kasi minsan pag multiple choice, halos lahat tama yung sagot, yung dating. Di ba? Di ba? Hindi nyo alam. Sabi ko, parang pareho to. So pinagkaiba lang tuldok, tapos isa apostrophe. Di ba? Di ano yan, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Ano yung kailangan gawin sagot? Ito, dadaan ko, Lord. Ganun ako minsan. I suggest you try din, pero mag-review pa rin kayo. Hingin nyo si Lord ng tulong sa exam. Lord, ano gagawin ko dito? Lord, tulungan nyo ako. So ayun, tutulungan ka ni Lord. Gugulat ako, hindi ako bumabagsak sa exam. Oo, wala pang hindi ako nakapag-review, hindi ko talaga alam, pero halos lahat parang tama, tapos parang pare-pareho na parang, yun. Hindi ako nagyayabang, hindi ako to hindi ako yung gumagawa nun, si Lord using me. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako, ano yung gagawin ko? Kaya, gawin niyo to, let it be your practice. Pag hindi niyo alam, tanungin niyo agad si Lord. Amen? So, ayun yun. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. Sabi nga nun. If your gift is to encourage others, encourage natin yung isa't isa. Be encouraging. If it's your gift, give generously. Sino dito yung pag may kasama siya, humihingi na, kailangan ko ng ganito. Okay lang, bigay ko sa'yo. Kahit wala ka na halos maibibigay or matitira para sa sarili mo, ibibigay mo pa rin. Sino yung ganun? O nga, si AJ, alam ko ganun yun. Asa si AJ? Pa-special mention. Yun yung gift niya, gift of giving. Sabi daw, if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Seriously. Yan. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Sino dito yung kahit sinasaktan na siya, kahit sinasabihan na siya na masakit, nakangiti pa rin. Sabi niya, okay lang, love ko pa rin ikaw. Tindi nun, sino gusto ng ganong gift? Hindi nyo alam, sampal sa mukha yung ganun sa kalaban. Diba? Kasi ano yung gusto ng kaaway? Yes, mag-away kayo. Mag-away kayo. Gusto ko mag-away kayo. Pero nasa gift of kindness. Sige, mag-away kayo. Anong ginagawa mo? Ba't di kayo nag-away? Ay, nako. Alis na siya. Yun. O next po. Next slide. Thank you. Don't just pretend to love others. Which is, ito, madalas sa church nangyayari. Sa school, okay lang magkaaway tayo. Hindi tayo tatabi. Dito ako. Pag sa church, okay, kunwari, bati kami, para walang makahalata. Di ba, bati tayo?
Yeah. Ganun yun. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Ano yung mali? Magalit ka sa tao na yung ginagawa niyang mali, hindi sa tao mismo. Kunwari, example lang. Ano ba? Kunwari, sinawsawan niyo yung toyo, dapat sa suka. Mga ganun, simpleng bagay. Ibig sabihin lang doon. Mga malilit na bagay. Kunwari, ano ba yan? Sinawsaw mo sa suka, kadiri kang tao ka. Mga ganun. Dapat dito lang. E di ayaw mo na sa kanya. Nilalagay ko sa maliit na bagay. Pero once you learn, may mga bagay na ang liliit lang na pinag-aawayan natin lahat. Sabi, wala na, ayoko na sa'yo, kadiri ka. Eh, imbis na, wag yan, ito gawin mo. Turuan mo, pagsabihan mo, okay? Okay. Pero hindi kayo, yeah. Hindi yung parang, ayoko na sa'yo, kadiri ka. Ay, ayoko sa'yo, naiinis ako sa'yo. Pagsabihan mo kung ano yung mali, and then you love. Kahit hindi niya pa mag-gets agad, paulit-ulit, sige lang, patuloy-tuloy. Parang baby. Di ba kunwari may baby, kinukuha yung gamit mo. Hindi, wag mo kunin yan, wag mo kunin yan. Sa'yo yun, ito sa akin. Mamaya-maya, pag alis mo, kukunin niya ulit. Wag mo kunin yan, wag mo kunin yan. Eh pag tinrato mo yun na matanda, yung baby, oy, wag mo kunin yan, akin yan. Baka patay na yung baby, nasa sahig na ka. Di ba? So, ayun. Sabi daw, ayun, hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. Ganun. Pero ingat-ingat dito kasi syempre, genuine affection. Ibig sabihin, para sa tao na yon, meron ka laging pagmamahal para sa tao na hindi yung kunwari, pagmamahal ko kay Dave, para kay Dave lang. Tapos pagdating kay Pong, ang pagmamahal ko kay Pong parang kay Dave. Hindi ganun. Iba-iba tayo, special tayo lahat. Iba-iba yung paraan natin, iba-iba yung love language natin para sa isa't isa. Ganun yun. Pero we are all brothers and sisters. Paano mo mamahalin yung kapatid mo? Yun yung tanong ko sa inyo ngayon. How will you love your brother and your sister? Paano kung magkaaway kayo? Diba? Paano kung magkaaway kayo na magkapatid mo? Ano gagawin mo? Diba? Ayusin nyo. Kayo yung magkakampi. Paano kung kunwari may kalaban kayo nasa harapan nyo, tapos kayo rin magkaaway? Ano to, Mexican stand-up? Nakatuto ka rin sa baril sa kakampi mo, tapos nakatuto ka sa kalaban mo din. Yung kalaban nakatutok sa inyong dalawa. Hehe. Ganun. Tayo, what if sama-sama tayo, magkatulong, nakatutok sa kaaway? Sabi niya, okay lang, alam ko ginugulo ka ng kaaway, pero pagtulungan natin yung kaaway. Yun yun. Sabi daw, ayun o, ito yung maganda. And take delight in honoring each other. Matuwa ka na in-honor mo isa. Hay, alam mo, si Windel, alam mo, sobrang gwapo niyan. Sheesh, tignan nyo naman o. Sobrang gwapings kaya niyan. Kitang-kita ko yung glory ni Lord sa kanya and yung desire niya mag-worship. Hay, grabe, nababless ako sa'yo pag tumugtog ka. Ganon. Lagi tayo magbigkas ng pag-honor para sa bawat isa. Hindi yung plastic yung gwapo mo. Yeah, right. Ang ganda mo. Love ko lang, ayoko na makita mukha mo. Parang ganun. Hindi ganun. Honor each other. Hanapin natin yung pag-honor natin. Talaga hindi fake, hindi plastic. Sabi niya, never be lazy. Ako sa pula ko dito. Never be lazy. Sino dito tamad? Minsan, tinatamaan ng katamaran. Ako din, ganun. But work hard and serve the Lord enthusiastically. Sino dito? Ito, kunwari lang. Sample na, lahat tayo tatamaan dito. Ay, youth service na naman. Gigising na maaga. Babangon ka, dandan ko. Tititig ka pa sa padara na matagal. Ganon. Ako lang ba yun? Hindi, ganon. Sample lang, mag-church na naman. Ano kaya gagawin dun? Sino dito excited mag-church? Sino dito excited pumunta dito? Sino dito yung tinatamad minsan? Okay lang, maging honest kayo. Tinatamad tayo minsan. Okay lang yun. Ibig sabihin, gusto ni Lord tayo mag-work hard and serve the Lord enthusiastically. Sabi niya,
Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble. So, sino dito nakakaranas ng trouble? Trouble. Ano yung trouble? Gulo. May pangyayaring hindi maganda. Yun. So tayo, pag may nangyaring trouble, sabihin natin, Lord, ano ba? Akala ko anak niyo ko, poprotektahan niyo ko. Hindi. Parang ano tayo, alam niyo yung sa damsel in distress? Ha? Kunwari ganito, may nangyayaring gulo, tapos diba kunwari yung may example lang, may bad guy, tapos may babae, tapos may bida. Tandaan niyo itong tatlong characters ha, may bad guy, may babae, may bida. So yung babae, sasabihin niya, help! Di ba ganun, huli-huli siya ng kaaway. Kunwari sa Popeye, kilala si Popeye ba yun or what? Tapos ganun. Tapos yung kalaban si Bruno, help! Dala-dala si Kasi yun, yung babae. So tayo yung babae na yun. Imagine niyo. Tayo yung damsel in distress. Hindi yung parang pipilitin natin na mangyari agad yung gusto natin, kundi nakasalalay tayo, nakahintay tayo kay Lord. Ganun. So yun. So ayan na. When God's people are in need, and be ready to help them kasi hindi nyo alam. Malamig ba? Taas natin yung aircon, nakataas na. So ayan na. When God's people are in need, ginalamig, gagamit si Lord ng tao para tulungan tayo. Amen. Palakpakan nga si Toy. Yun, ganun. Sabi daw, always be eager to practice hospitality. Example lang yun. Yung nakita nyo ngayon, yung ginawa ni Kuya Jedoy ninyo. May nakita ka, kapatid mo, nahihirapan umakyat na hagdan, si Tatay Egay. Alright, feel na kada tapak. Tatay, tulungan na kita. Tapos ikaw din, ganun. Be eager to help. Be ready to help. Ayan, nilalamig yung katabi mo. Wow. Itutok mo yung electric fan palalo sa kanya. baka maging popsicle na yun. Nanginginig na nga. Hindi, ayain mo, tara, kape tayo, kape-kape. Ganun. Okay, next slide po. Ito, mahirap to. Bless those who persecute you. Wow, ano yung persecute? Sino nakakaalam? Persecute. Persecute, oh. Persecute, oh. Hindi yun. Persecute. Ano yung persecute? Alam niyo yung persecute? Bless those who persecute you. Sige, kaya niyan. Gusto ko muna malaman niyo kung ano yun sa inyong understanding. Sige. Hindi nga. Sige. Ha? Sige, para na yung time natin. Sabihin ko na. Sabihin ko na ba? Hindi yun yung si persecute, ha? Persecute, it means sinasabotahe ka, sinasabihan ka na masasakit, sinasaktan ka, all of that. All of that negative things na gusto na gawin sa'yo ng kahit sino, ng kapwa mo, ganyan. Di ba, tandaan nyo, hindi sila yung kaaway nyo, hindi kaaway yung kapatid mo, hindi kaaway yung magulang mo. Pero sinasaktan ka. Sinasabihan ka na masasakit. Nasabihan ka, ang bobo mo, ang pangit mo. Bakit ganyan na lang? Hindi ka ba nagbabago? Church ka pa. Agoy. Sakit. Napakasakit. So, ayun, ganun. Ano sabi ni Lord? Bless those who persecute you. Ang hirap. So hard. Pero hindi, pagkasama mo si Lord, kayang-kaya mo yan. Sabihin nyo, kayang-kaya ko to. I can do all things through Christ who strengthens me. So pag sinasaktan ka na ng kasama mo sa bahay, imbis na lumabas ang iyong sungay, bigyan, di ba? Imbis na batoyin nyo ng bato, batoyin nyo ng tinapay. Lagyan nyo ng mga bubog para may impact din. Joke. Tinapay. Hindi nyo ibabato. Ibibigay nyo na maayos. Isa-serve nyo pa. Hahainan nyo pa.
Hindi lang tinapay, lagyan nyo pa ng kape. Ganun. Yan ang gusto ni Lord. Bless them. Sabi daw, don't curse them. Huwag yung sabihin, ay, mamatay ka na nga. Tanda ka na eh. No, don't say that. Ay, madapa ka sana. Madapa ka sana. Ganun, alam nyo na. Pero yun, sabi daw, don't curse them. Sabi daw, pray that God will bless them. Sinaktan niya ako, Lord, pero sige, Lord, i-bless niyo po siya. Bless niyo po yung tito ko na makulit. Bless niyo po yung tita ko na, hay, Lord, hay, nako, Lord. Ikaw na po bahala sa kanya. Hay, nako, Lord. Sige, kayo na po, Lord, bahala sa kanya. Bless niyo po siya. Yun. Huwag mo nasaktan. Sabi daw, be happy with those who are happy. Happy ba kayo? Happy ba kayo? Happy tayo. And weep with those who weep. Kasi sabi ko sa inyo, huwag yung pigilan yung luha nyo. Hindi namin kayo pagtatawa, umiiyak. Yung tulog mo. Hindi ganun. Sasamahan namin kayo. Ganon din kayo. Pag may nakita kayo, may umiiyak, huwag mong pagtawanan. Hoy, pre, teka lang, tissue. Hindi ganon. Ano tayo? Family tayo. Makita mo yung kapatid mo umiiyak. Tatawan mo siya. Teka lang, bago mo tulungan, nadapa. Oo nga! Teka lang, picturean lang muna kita. Teka, okay ka lang. Hindi ganun. Tayo, pag may nadapa sa atin, may umiiyak, tulungan mo kagad. Show your love. Pag may masaya, samahan natin. Kunwari, yes! Nakapentakil ako! Savage! Sabi, wait talaga savage. Sana all. Gets nyo? Tingnan mo, may bagong sapatos. Sana all. Hindi. Ay, wow, grabe, tara. Tulungan kita, picturean kita. Oo, di ba? Ganon. We uplift each other. Worship yun. Hindi nyo ba alam? Lahat ng mga binabanggit ko kanina, worship yun. Tuloy natin. Sabi daw, ayun o, live in harmony. Ano yung harmony? Sino nakakaalam? Sa music, meron yun. Sa music, sa painting, sa lahat, maraming bagay, there is harmony. Pero ano yun? Pagkakaayos, order, pwede. Harmony, ganito yun. Iba to. Pero pag nagsama-sama sila, napakaganda nilang bagay. So, ganun yung harmony. Sino dito nagpa-painting? Alam niyo si AJ, nagpa-painting yan. There is harmony sa shapes. Kahit yung magulong linya, isama mo siya sa iba't ibang klaseng linya. Pag nakita mo, ang ganda, wow. Wow. Ganon, harmony. Sino dito yung mahilig sa art ng marble? Yung marble, yung pag nakita kayo ng mga marble, gulo-gulo tignan. Magulo. Pag tinignan mo, ang gulo. Pero sabi mo, ba't ang ganda ng gulo na yan? We are a beautiful mess. Hindi mo, yung perfect na tingin mo, hindi yan yung perfect ni Lord para sa'yo. Yung perfect na tingin mo na gusto ko matangos ilong ko, gusto ko mukha kong K-pop, gusto ko maputi ako, lahat na. Hindi. Pag nakita ni Lord, ikaw, yung beautiful mess mo, wala nang kailangan baguhin pa sa'yo. You are perfect. You are perfect. Wala nang kailangan ayusin sa'yo. Aayusin na lang yung nasa loob mo, yung ugali mo. You are beautiful. So, paano nun to? Pag nagsama-sama tayo lahat, nagtulong-tulong tayo, meron tayong harmony. So, yun. Sabi daw, eto na, with each other, don't be too proud and enjoy the company of ordinary people. And, ibig sabihin, huwag ka masyadong mayabang. Ngayon na alam mo na anak ka ng Diyos, kasama mo may mga tao na hindi nila alam yung tunay na love of God, or hindi nila alam yung Bible, or hindi nila alam yung maraming bagay. Pakumbaba ka. Huwag mo sabihin, ay, alam ko na yan. Ay, ayoko sumama sa kanila kasi parang ang boring nila. Lagi na lang ganun yung pinag-usapan nila. Pag nagpa-pray, ganito lang. Parang, Lord, yan, in Jesus' name, amen. Iba gusto ko yung umaakit kami ng langit. Gusto ko yung nagdi-deliverance kami. Hindi ganun. Lumebel tayo. Kung alam lang nila yung prayer, yung Our Father in heaven, hallowed be thy name. Respeto mo yun. Hindi mo sabihin, hindi ganyan yung mag-pray. Hindi, samahan mo siya.
Tapos pag nakita niya, ikaw, paano ka mag-pray? Tsaka mo ipakita. Pero hindi ka nagyayabang. Yun. Sabi daw, and don't think you know it all. Never, never, ever. Oo, bawal yung acne. Alam ko na yan. No. Bawal yung Kia. Know it all nga, yun. Bawal yun na. Ay, alam ko na yan. Alam nyo ba, gumagamit si Lord ng mga bagay na hindi natin alam para makakilala natin siya lalo. Promise. Dati ang alam namin yung sa deliverance na aamin mo lang, susulat mo lang sa papel yung mga kasalanan mo, punit, susunugin, tapos na deliverance. Ngayon, hindi. Maka-experience ka ng mga spiritual na bagay, magugulat ka na lang. Hala, ganito pala yung deliverance. Di mo akalain. Tapos ngayon, mag-i-improve ba? Babago. Lagi babaguhin at babaguhin ni Lord. Lagi siya kukuha ng something new. Bakit? Kasi si Lord, hindi siya nalalagay sa isang box. Hindi siya nalalagay na si Lord, nandito lang si Lord. Ito yung galaw ni Lord. Hindi. Malay nyo, meron sa Bible, pinakakilalang tao sa Christian world, pero wala na siya ngayon, nasa langit na yun. Si Smith Wigglesworth. Isa siya sa mga pinaka-astig na pag gumalaw si Holy Spirit sa kanya, kakaiba. Alam niyo bakit? Paano siya bumuhay ng patay? Hindi siya bubuhay ng patay na, Lord, buhay niyo po itong patay na to, Lord. Tapos mabubuhay na yung patay na parang Dracula. Hindi ganun. Ganito siya bumuhay ng patay. Pumunta siya sa isang hospital. Tapos may nakahiga na tao sa hospital. Sinulatan ng doktor, dead na siya. In-announce na may death certificate na, naka-ready na at lahat. Biglang pumasok si Smith Wigglesworth. Biglaan lang, out of nowhere. Pasok siya bigla. Ugugulat na lang siya. Bigla pagpasok ni Smith Wigglesworth, tingin na yung mga tao, ano ginagawa niya? Kinuha niya yung patay. Ito yung pader. Plakadog! Higa sa sahig. Bam! Sabi, what are you doing? Sabi niya gano'n. Hindi, tuloy pa rin siya. Plakadog! Pumampas pader. 2. 3. Po, hinahampas siya sa pader. Hinahampas siya talaga sa pader. Kinukuha niya katawan, hinahampas siya sa pader. 5. 6. Pang 7. Pag 7, plakadog! Sabi ng tao, humampas sa pader. Tayo siya. Nabuhay. Nagulat yung mga tao. Parang hala. Ganon siya. Kakaiba. Sabi mo, kakaiba ka. Si Lord may pangungusap sa atin. Iba-iba yung galaw ni Lord through us. Kaya doon mo makikita, there is perfection, there is harmony. Kaya don't think you know it all. Kasi malay mo, yung galaw sa kanya Holy Spirit, ganito ako, Mimoy, ganyan. Ganito ako sa'yo. Pero iba ako kay Dave, iba ako kay Windel, iba ako kay Axel, iba ako kay Zoe, iba-iba. Iba-iba si Lord gumalaw sa atin. So, ito na yung tatandaan mo. Never pay back evil with more. Sige, never pay back evil with more evil. Ano yung evil? Alam niyo evil? Masama, kaaway. Ano yung evil? Example lang nito. Kunwari, nadapa ka. Pinagtawanan ka. Tapos siya, nadapa rin. Gagawin mo, tatawanan mo rin? Hindi, tulungan mo. Yun. So next na. Do things in such a way that everyone can see that you are honorable. Do all that you can live in peace with everyone. Sino dito ayaw na ng away? Siyempre, ayaw ng gera, ayaw ng gulo. Yun. Maraming tao, gusto nila yun. Bakit? Hindi nila na-experience yung love of God eh. So pag na-experience mo yung love of God, makikita nyo, ayoko na, I want to be a peacemaker. I want to be the bringer of peace. Kasi bakit? Gusto nyo makita si Lord nandito. Yun, gusto nyo dalhin yung presensya ni Lord. And sino ba yung magdadala ng presensya ng Lord? Si pastor ba? Ako ba? Si Kuya Mimoy ba? Hindi, ikaw, kayo. You will bring the presence of God with the sandals of peace. Amen? So pag naging peaceful kayo, hindi nyo pinapayback yung evil with more evil, you are already worshiping. Nagtatanim na kayo ng altar of worship in your heart. So ano yung altar of worship? Altar. Yan yun, yung heart mo na nire-ready mo na, Lord, ito na, mag-worship na ako para sa'yo. Hindi lang yung worship na awit, hindi lang yung worship na gawa, pero all of that,
buong Romans 12 na yan, pag binasa nyo yan, that is true worship. Yun yung lifestyle of worship. Pag nakita nyo, ito yung gusto ni Lord para sa atin. Ito yung calling niya. Ito yung tinatawag niya para sa atin lahat na ito yung gagawin. Kasi pag nakita ng mundo na ginagawa mo yan, kakaiba ka. Pinapakita mo sa mundo, ganito ang totoong anak ng Diyos. And all of that, lahat ng gusto mo, sabi daw, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kasama ba doon yung girlfriend? Oo. Kasama doon yung boyfriend? Oo. Kasama doon yung mga kailangan mo, mga gamit, kayamanan, pera? Oo. Kasama doon everything you need, even yung kahit kaliit-liit lang. Pero ano yung kailangan? Unahin mo yung kingdom ni Lord. And ano yung hinihingi sa kingdom ni Lord? Romans 12. Basahin nyo yan. Yan yung royal law niya para makita nyo. Yan yung kingdom ni Lord. Kailangan natin magawa. So, next slide po. May tao pa dyan. Ayan. Ito na yun. So, ito na. Basahin nyo to. Ito yung lifestyle. Ayan o. Hinati-hati ko yung verses na yan para makita nyo kung ano yung tinuturo dyan. O, maganda, i-take note nyo rin. I-picturean nyo. Para lang maalala nyo. Sabi daw, be a living and holy sacrifice. Ano yung sunod? Let God transform you into a new person by change the way you think. Mindset ba? Mindset? O, yun nga. Katantan. Use your God-given gifts. So, ito, parating tayo dito, papunta tayo dito. Love each other with genuine affection. O sunod, never be lazy. Never daw, never. Never be lazy. But work hard and serve the Lord enthusiastically. Next slide po. Bless those who persecute you. Lahat na nanakit sa'yo, lahat nagsasabi sa'yo ng mga bagay na masakit, bless mo sila. Don't curse them. Ito, live in harmony. Kahit magkaiba tayo ng hilig, magkaiba tayo ng gusto, alam natin na tayo lahat perfect sa mata ni Lord. That's why we live in harmony. Sabi daw, don't be too proud. Huwag ka masyadong mayabang. Yun. Huling-huli, never pay back evil with more evil. So, ayan. Sige. Naintindihan nyo naman lahat. So ngayon, last time, armor of God. Pero paano makikita yung armor of God kung wala ka nito sa puso mo? This is the true act of worship. Yung heart ng worship, saan nakatutok yung lahat? Sa heart. Yung ugali, kung paano kung magtrato ng kasama mo, ng pamilya mo. Dito yun, dito nakikita yun. So, before we close, ayan, I would like to call yung magte-testimony. Yung buhay niya is also a lifestyle of worship. And yung mga i-share niya lang, nandito may mga pointers na ganyan na like, when you, lagi niya inuuna, God first. Sunod, minamahal niya lahat, loving one another. Yung never hate, talagang, oo, makakaramdam tayo na inis, na ano, pero binibitaw agad. Never hate. Give generously. Pag humingi doon, bigay kahit, sige, bigay, ganun. Live simply. Hindi mo kailangan maging mayabang nga eh. Forgive quickly. Mabilis magpatawad. Huling-huli, be kind always. Yun. Never give back evil with evil. So, ayan. Sige, tawagin ko na po ang magte-testimony. Palakpakan po natin ang buhay ni Lord through Jedoy. Yay! Ay, gulay. Ayun, ano ba yung lifestyle? Yung lifestyle, di ba ano siya, parang, yun yung lagi mong ginagawa, yun yung, parang habit mo na. Yung lifestyle, ano siya, parang, hindi mo, pag natripan mo lang, yun yung gagawin mo, lifestyle. Pag gusto mo lang, gagawin mo, ganyan. Yung lifestyle, di ba yun yung continuous, yun yung tuloy-tuloy, ginagawa mo araw-araw. And kakwento ko lang yung part lang sa buhay ko. Nung bata ako hanggang college, hindi, senior high, ayun, madaming tao nang bully sa akin. Yun, wala sa camera.
Yun, ang bully sa akin. Madami, as in madami. Yung mga nang-down sa akin, minamaliit ako. Madami. Yun, dahil din dun, dahil sa kanila mga nang bubuli sa akin, mga pangit mga sinasabi. Eh di parang siyempre naapektuhan ako na, ayun, parang maliit tuloy yung tingin ko sa sarili ko na wala akong kwenta, ganyan, mahina, ganun, bobo, yun, tingin ko sa sarili ko yun. Naano rin kasi ako nung mga LM days ako nun. Doon pa lang, parang kahit bata-bata pa lang ako nun. Hirap kasi ako magbasa. Nun, grade 3, grade 4. Bulol ako. Kaya parang, syempre yung confidence ko din nun na bumababa, ganyan. Ba't ako naiiyak? Ba't di ako iyak eh? Ayun, actually din, first time ko magsalita, di ko din talaga ina-expect na magsasalita ako sa unan. Ba't ako naiyak na ba yun? Ayun, upo na lang ako. Ayun, kasi, ayun, parang kino-compare ko rin sa sarili ko, ganyan. Tapos parang maliit nga yung tingin ko sa sarili ko. Ayun, sorry, naiyak ako. Ayun, buti. Pero, ayun nga, nakilala ko si Lord. Kilala ko nga naman si Lord. Binigay ko sa kanya lahat ng bigat ko, lahat ng mga naranasan ko nun, mga tao, mga nang mamalit sa akin, mga nang bubuli sa akin. Then, naiyak ako, bad trip. Yun, binigay ko sa kanya lahat. Tapos, nung mga panahon na, may panahon na tinuruan ako ni Mami, pinagsabihan niya ako. Sabi niya, masyado kasi akong soft, masyado akong mahina yung puso ko, kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging strong, sabi sa akin ni Mami. Medyo din kasi ako nun, immature pa ako, madami pa akong kailangan matutunan. Sabi ni Mami na, yun nga, immature ka pa, kailangan mo maging strong kasi yung mundo madaming sasabihin sa'yo. Diyan sa labas, talagang ida-down ka niyan. Ayun, tapos sabi din ni Mami na madami ka pang tao na makikilala na talagang ibubuli ka, imamali pa. Tapos sasabihin sa'yo, bobo ka, mahina ka. Kailangan mo maging malakas, sabi niya sa akin. Tinuruan din ako ni Mami na huwag mag-rely or isipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Yun, mali ko yun. Kasi kung parang kung ano yung sinasabi nila, yun yung tumatatak sa akin, yun yung mali ko. Dapat sabi sa akin ni Mami, makinig ka lang kay Lord. Sabi niya sa akin, ito tandaan mo anak. So what kung sinasabihan kang bobo, sinasabihan kang mahina, sinasabihan kang wala kang kwenta? Eh si Lord nga, kilala ka naman. Kilala ka ni Lord. Kilala ni Lord na malakas ka, kilala ni Lord na magaling ka. Yun, kaya yun yung tumatak sa akin ni Mami na sinabi ni Mami na so what anak? Yun, kaya sinasabi ko yun lagi pag kunyari nasasabihan ako or na sinasabi ko na so what? Alam ko naman na mahal ako ni Lord. Yun. Tapos yun nga, yung family ko yung ginamit ni Lord para mas mapalapit ako sa Kanya, mas lumakas yung relationship ko kay Lord. Para matutunan ko na isurrender yung buhay ko kay Lord. Kaya yun nga, gusto ko lang din sabihin sa inyo na kayo, i-surrender nyo din yung buhay nyo, lahat-lahat, bigay nyo kay Lord, lahat ng nararamdaman nyo, lahat ng iniisip nyo, lahat ng mga tanong nyo sa buhay, yun, bigay nyo kay Lord. Yun, example ko din nung pandemic. Nakwento ko na rin sa cell group ko to eh. Nung pandemic, wala kami masyadong ginagawa nun. Kinuhaan kami ng mga cellphone. Wala. Ang ginagawa lang namin nun, sa bahay, tambay, naglilinis, ganun. Tapos, habang pandemic nun, may binabago sa akin si Lord. Kasi, ayun, parang ginamit ni Lord yung pandemic na para matuto ko mamatay sa sarili ko. Kasi tawag dito, masyado nga ako mayabang ako noon, masungit. Parang lagi ko iniintindi yung sarili ko to the point na hindi ako nagiging mabait na kuya kay Ezra, hindi ako nagiging mabait na kapatid sa mga
sa kuya ko, sa ate ko, sinasagot ko sila, sinusungitan ko si Ezra. Ayun, niyayabangan ko sila. Kuya Bimoy, si ate Bimoy, hindi ako nakikinig sa kanila. Ayun nga, which is mali. Mayabang kasi ako ganyan. Dahil doon, kinurek ako ni mami, kinurek ako nila daddy, kinurek ako ni Lord, na yun nga, anak, mali yan. Hindi pwede yan. Tapos yun, tinuruan ako ni Lord na maging understanding, matutong umintindi sa tao, matutong umintindi sa nangyayari. Yun. Tinuruan din ako ni Lord na i-surrender yung time ko. Yun, since bata pa lang ako, nung bata kayo, syempre, hindi tayo pareho, ganun nga. Nung bata kayo, pag Sabado, Linggo, laro, gala, ganyan sa labas. Nung bata kami, natuto na kaming isurrender yung time namin kay Lord. Buong araw nasa church, buong araw, ayun, puro tugtugan, ganyan, nagsaserve kay Lord. Ayun nga, tumagtog, mag-serve kay Lord. Tinuruan din ako ni Lord na isurrender yung, strength ko, yung body ko, yung katawan ko. Kanina sabi ni Kuya Mimoy. Yung example ko nun, yung pumupunta kami sa Pasig. Yung isang branch natin nun, dati nung wala pang pandemic. Pumupunta kami, worship team. Tutugtog kami dun umaga, tugtog, serve kay Lord. Tapos babahay, pauwing ano pa ako nun, ng mga elementary, high school, ganun. Siyempre, may schoolworks, ganyan. Madami rin ako iniisip. Madaming kailangan ipasa, ganyan. Tapos pagod na pagod, ganun. Ayun, tapos pupuntang tutugtog ulit. Kami ulit tutugtog. Tapos, after ng church, depende pa kung may meeting. Nakauwi na kami minsan, 12 na, 1, madaling araw, ganyan. Kasi yun, tapos may pasok ka na bukasan, di ba? Tapos, ayun, dati, sakitin pa ako. Madali ako magkasakit, ganyan. Tapos, ayun, minsan sobrang pagod, ganyan. Pero kahit ganon, binibigay ko kay Lord. Masaya ako kasi ginagawa ko yun for the glory of God. Ayun, tapos, thank you kay Lord kasi binabago niya ako, hinihil niya ako. Dahil din sa pagsaserve ko sa Kanya, napapansin ko na hindi na ako sakitin agad. Binabless ako ni Lord na hindi ko napapansin, ganun. Ayan, madami pang pinapasurrender sa akin si Lord na, para maging lifestyle ko, yung pag-worship sa Kanya. Sorry. Ayun, hindi ko lang share ngayon, short lang muna. Ayun lang. Tapos, lastly, yun nga guys, pag yung lifestyle mo, yung worship mo, si God dapat yung nasa center ng buhay mo. Dapat araw-araw, ginagawa natin lahat para kay Lord. Ayun, dapat si Lord yung nakikita sa atin. Sa mga klase natin, sa mga tropa natin. Dapat lifestyle natin si Lord. Dapat maging Christ-like tayo. Yun lang. Thank you. Ayan, hello. Ayan, habang tumutugtog si Master, let's still worship. Sino dito nakarelate sa mga tinuro sinabi ni Kuya Jedi ninyo? Diba? Lagi tinatanong ni Lord, ano ba meron sa puso mo? Yun yung ibibigay natin sa Kanya eh. Sinasabi niya, gusto ko yung puso mo. Gusto ko yung heart mo. God looks at the heart. People nga, look at the outer appearance. Lahat nakatingin sa itsura natin, sa galaw natin, sa kung sino tayo. Pero kung sino talaga tayo, nasa loob ng puso natin. God looks at the heart. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano yung meron sa puso ninyo? Gusto nyo ma-experience yung katulad kay Jetoy? Sabi niya, ito, rinig na rinig ko. Binibless niya na pala ako, hindi ko namamalayan. Hindi niya namamalayan daw, binless na pala siya ni Lord. Sino dito gusto ma-bless talaga? Dati daw sakitin siya, ngayon hindi na. Dati daw, mabilis siya magtampo, sumamaloob, mabilis siya makipag-away. Pero ngayon hindi na. Siya, pag may away sa bahay, siya yung kinakailangan. Kasi bakit? Siya yung equalizer eh. Siya yung peacemaker, siya yung peace bringer. Sino gusto nung ganon?
nasa family, pag may away, may gulo, ikaw yung sasabihin, hala, ano gagawin anak? Di ko alam. Sino gusto ng ganun? Amen. Sige, let's stand up. Let's try to worship. Now with this song, nandito yung message na yun. Let it be in our actions na makita yun. Last time, the worship is a weapon. But now, ngayon, the worship is the lifestyle. Ito na yung buhay mo. Ganto ka na. God is transforming you. Na dati tingin mo, bulok ka. Na pag-uwi, balik sa dati. Ngayon, hindi. Babaguhin at babaguhin ka. Tulad ng ginto na dumadaan sa mainit na apoy, He will purify you. Amen po. Now, when God purifies you, you will be so pure. Walang kahit anong bahid ng dumi. At ang matitira na lang, yung tunay na ikaw na ni-ready ni Lord, na sinulat niya sa kanyang aklat, na ito, ganito si Gian, ganito si Pong, ganito si Dave, ganito si Harry, ganito si Yuri, ganito, lahat tayo, ganito si Ezra, ganito si Zoe, everybody here. Sige, just worship. Verse. When the music fades, all is stripped away. When I simply come. Sige, Yuri, samayan, worship. Longing just to break something that's beside your lyrics that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper. You search much deeper within. To the way things appear, you're looking into my heart. Ito yung chorus. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about, It's all about you. it's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, it's all about you. Sige, taas natin ang ating mga kamay. We just worship. We open our body, our soul, our heart, our spirit to Him. Yes, Lord, singin natin. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about. The heart of worship is all about you, Lord. It's all about you, Lord. Jesus, I'm sorry. Sige, umikay ng sorry kay Lord. Lord, mali kami, nagkukulang kami. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. Yes, Father God, right now, sige, let's just pray right now. Hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord. Lahat ng gawa namin, let our works be your works, Lord. Let our words be your words, Lord. Let our love be your love, Lord.
na lahat ng sinasabi namin, ng pinapakita namin, lahat ng binibigkas namin, Lord, lahat ng galaw namin, makikita kayo, Lord, sa bawat isa dito, Lord, right now, Lord. And Lord, right now, I empower the hearts of these people, these young people, Lord, this young generation, Lord, that you have prepared, Lord, for such a time as this, Lord. Gustong-gusto mo, Lord. And I prophesy, Lord, that there will be, Lord, true worshipers, Lord, in this generation, Lord, remnants, Lord, of your glory, Lord. Right now, Lord, I command to them, Lord, arise and shine, Lord. Let your light, Lord, shine upon them, Lord, right now, Lord. The Lord will keep you, Lord. The Lord will guide you, will protect you throughout these evil times. Sabi ni Lord, no, you are different. Hindi ka dyan, hindi ka para sa mundo. God is preparing the way for you. Hinahanda ni Lord lahat ng mga bagay sa'yo. You just need to look, you just need to listen, you just need to wait upon the Lord. And sabi niya, the joy of the Lord is my strength. Kaya ikaw, kung feeling mo pagod ka na, God will give you strength. Nasaan daw yung strength? Kailangan hanapin mo yung joy niya. Where is His joy? When you truly worship, when you truly give your love to God, when you love others, when you love God and you love people, there is His joy with you. Kaya right now, sige, kausapin niyo si Lord right now in your heart. Lord, binibigay ko sa'yo lahat, Lord, everything. Wala akong isusuko. God wants your heart. Sabi niya, I want your heart. Gusto ko yung puso mo, anak. Pero hindi ko makukuha yan unless na binigay mo sa akin ng buong buo, 100%, walang ititira. Sabi niya, anak, pagod ka na. Nakikita kita, lumalaban ka araw-araw. Every day in your life, I see you struggle. Every day in your life, I see you, you're so sad, you're so lonely, alone. Sabi niya, lumapit ka sa akin, anak, open your heart to me. Huwag mong pakinggan yung mundo, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi sa'yo. But still, I am here. I will give you my love. Let my love, sabi niya, let the love of God, let my love be with you. Kaya ngayon, right now, sige dito, punta kayo sa harapan. Kung sino yung gusto, right now, ma-receive yung full love of God right now, the love of the Father. Sige dito, sino gusto? Right now, I encourage you, punta kayo dito sa harapan ko ngayon. Pagpa-pray ko kayo right now. Who wants to receive the love of the Father? Who wants to receive the love of the Father? Yung pagmamahal ng ating Ama. Right now, sige, horabasik kaya rabashakarabahande. Sige, let's just continue to worship. Let's just continue to worship. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, just move in this place right now, Lord. Hallelujah. This place is yours, Lord. They are yours, Lord, right now. Holy Spirit, right now, Lord. It's all about
Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Into my heart, into my heart. Let's just continue to worship God. Yes, Lord. You're looking into my heart. You're looking Into my heart. Oh, you're looking into my heart. Yeah. You're looking into my heart. Into my heart. Oh, Lord. You're looking into my heart. God wants your heart. Gusto niya. The aroma of worship, sabi niya, galing sa puso. Nakikita ko parang usok umaakyat sa langit. And God is so pleased with the smell. Sabi niya, you are so good, so pleasing, so perfect in my eyes. My son, my daughter, aking anak, wag na wag mong iisipin na hindi mo deserve lahat ng ito. Aking anak, wag na wag mong iisipin na pinapabayaan kita, na iniiwan kita. Anak, wag mong iisipin yun. Nandito ako. Naramdaman mo ako kanina. Niyayakap kita hanggang ngayon. Yeah, Lord, I pray, Lord, feel nila, Lord, the Father's love. And let them have the true heart of worship in them, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, It's all about you, it's all about you, Jesus. Ooh, Lord, it's all about you. Jesus. It's all about your love. It's all about your mercy. It's all about your mercy that never ends. It's all about your love. Lord, we just thank you, Lord, for this day, Lord. Bless niyo po each and every one, Lord, na lahat ng dumalo dito, even yung mga wala din, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Thank you, Lord, for your love, Lord, na nandito ngayon, Lord, in this place, Lord. Lord, mamaya rin, Lord. Lord, manguna kayo, Lord, sa worship service mamaya, Lord. Dala-dala namin, Lord, in this place is your presence, Lord. We have placed, Lord, your banners, Lord, of victory, Lord, in this place, Lord. His dwelling place, Lord, yung mga youth, Lord, is yours, Lord. We are yours, Lord. And let our hearts be, Lord, the true hearts of worship, Lord, na pag umawit kami, pag kumanta kami, Lord, pag sumamba kami, and everything else, Lord, we do in our daily lives, ang aming lifestyle, Lord, pag nag-worship kami, pag pinakita namin, Lord, yung love mo, Lord, sa bawat isa, they will see you, Lord. They will see you. Everybody will see you, even ourselves, Lord. Makikita namin si Lord ang gumagalaw sa amin, Lord.
Thank you, Lord. Right now, Lord, you are here, Lord. Touch, Lord, even more our hearts, Lord. We allow you, Lord Jesus. Sige, sabayan niyo ako. Sabihin niyo, Lord Jesus, come into my life. Touch my heart. Make me new. Make me new even more every day of my life. Lord, I am yours. Everything that I have, my past, my present, my future is yours. My spirit, my soul, my body is yours, Lord. Everything, Lord. Take everything. And Lord, give me the heart. Give me the heart of worship, Lord. Mahal na mahal ko po kayo, Lord. And alam ko, mahal na mahal na mahal niyo ako. Let this be my prayer, Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen. 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 Hallelujah. Yes, sige, pwede na tayo maupo. Sino naka-experience ng Father's love right now? Kanina, parang, yun nga, parang apoy or iba, parang tubig.